Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The Book of Proverbs, Kawikaan, chapter 21, verse 5. Ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan, ngunit ang dalos-dalos na paggawa ay walang kahihinatnan. Careful plans versus reckless decisions. Alam niyo po, isa po sa mga verses na talagang nangusap sa akin last year ay ito pong Proverbs 21 verse 5. Sa English Bible po, sabi diyan, the plans of the diligent lead to profit, as sure as haste lead to poverty. At alam niyo po yung salita pong diligent yan, ang ibig sabihin po niyan, careful, hindi lamang yung masipag ka sa buhay. Thoughtful, intentional, strategic. Ano po? Ibig sabihin, pinag-iisipan mo yung lahat ng iyong gagawin, pinag-uukulan mo ng panahon. At tayong mga Kristiyano, ano po, dapat po ganun tayo. Hindi lamang natin pinag-pray, yung mga nais natin sa buhay, dapat po meron tayong plano at higit sa lahat po ay pinapamuhay natin ang salita ng Diyos. At yung binabanggit po dyan na prophet, ang ibig sabihin niyan ay abundance, ano po. At yung salita namang haste, ano po, ang ibig sabihin po niyan, yung tao daw po na hasty, mahilig siya sa shortcut, ano po, yung impulsive siya, sloppy siya sa paggawa ng desisyon, padalos-dalos, nagmamadali. Ano po? Kaya napapahamak siya. Kaya alam niyo po sa Biblia, naniniwala po ako na ang Diyos ginaguide tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita para wag tayong makagawa ng mga bad decisions sa buhay. Kaya naalala ko po yung sinasabi sa Psalm chapter 1 verses 1 to 3. Ang sabi diyan, blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers, but his delight is in the book of the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. At ang sabi ng Biblia, kung babasahin niyo po yung verse 3, anumang gagawin niya, magiging prosperous siya. Ano po? Ngayon, pag-isipan natin, ano po, mahalaga makita natin kung ano ba yung nangyayari sa ating buhay. Mag-observe po tayo, ano po. Yan ang sinasabi ng Haggai chapter 1 verses 5 and 6. Sabi diyan, give careful thought to your ways. Ang sabi sa verse 6, you have planted much but harvested little. You eat but never have enough. You drink but never have your fill. You put on clothes but are not warm. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. Ano po ibig sabihin itong mga verses na ito? Minsan, tataka tayo bakit ganito nangyayari sa ating buhay. Ano po? Ang dami naman nating itinanim pero wala tayong inaani. Para tayong laging nahihirapan. Ano po, hindi nasasatisfy. Ano po, tigit sa lahat, yung ating mga kinikita parang nauuwi lang sa wala. Ano po? Bakit daw? Kasi hindi natin minsan inuuna po ang Panginoon. Ano po? Kaya ang unang-una pong dapat makita natin sa buhay ay i-observe natin kung ano yung mga nangyayari sa atin at unahin natin ang Panginoon palagi. Ano po? Kasi alam niyo po, yung resulta na nakikita natin ngayon sa ating buhay, kadalasan po ay may kaugnayan po yan doon sa ating priorities. Kaya yung relationship natin kay Lord, napakahalaga po niyan. Sabi sa Psalm 127 verse 1, unless the Lord builds the house, the builder labor in vain. Sayang lang yung pagpapagal natin maliban si Lord ang manguna sa ating buhay. Kaya alam niyo po, rule number 1 ko po sa pagsisimula ng taon, yung nag-evaluate po ako. Pinag-aaralan ko po kung ano yung nangyari sa aking buhay. At sinusunod ko po itong sinasabi sa Haggai chapter 1 verse 5, give careful thought to your
ways. Pangalawa, mapapansin niyo po doon sa binasa nating verse kanina sa Psalm chapter 1, verses 1 to 3, makikita ninyo na kaya pala tayo napapagpala sa ating pong mga desisyon sa buhay ay kung tayo'y sumusunod. We obey the word of God. Hindi tayo basta-basta lang nakikinig ng payo kung kani-kanino. Lalo't higit na hindi dapat tayong makinig ng payo doon sa mga tinatawag na ungodly, yung mga sinners na binabanggit dito, yung mga mockers, mga godless people yan. Pero nakakalungkot, maraming Kristiyano, you allow godless people to decide for you. Hinahayaan nyo lang na yung mga taong wala namang pagkakilala kay Lord, ini-impluwensyahan ang inyong buhay. Ang masama pa, ginagaya nyo sila. Pina-follow nyo yung kanilang pamumuhay at nag-iisip kayo katulad nila. Alam niyo mga Kristiyano, dapat po ma-renew yung ating isipan. Do not conform, but be ye transformed. Sabi ng Biblia sa Romans chapter 12 verse 2, by the renewing of your mind. Kaya maski nakikita niyo yung mga masasamang tao, nagiging successful sila, gumaganda buhay nila, huwag niyong gagayahin. Iba po ang pamamaraan ng Diyos. Iba po ang pamamaraan ng Biblia. Dapat po, sabi diyan, i-meditate natin ang salita ng Diyos araw at gabi at doon tayo makakapulot ng maraming mga prinsipyo upang tayo'y pagpalain ng Diyos sa lahat ng ating gagawin. Panghuli po, lagi kayo magpipray ng the best. Minsan tayo kasi, ang option natin, yung second best palagi. Yung basta bahala na, yung okay na yan, pastor. Basta mahalaga, okay na yan. Hindi natin pinagpipray yung God's best. Alam niyo ba na sa Romans chapter 12 verse 2, ang sabi diyan, kailangan daw po matuklasan natin yung kalooban ng Panginoon, what is good, what is pleasing, and what is perfect. Kasi ang God's will sa atin, the best. Kaya pagka kayo po'y naninimbang ng mga options, mga gagawin ninyo, mga decision nyo this year, isipin po ninyo, humingi kay Lord ng the best. Ituro sa inyo kung ano yung the best para sa iyong buhay, para sa iyong pamilya, para sa iyong ministry, para sa iyong career, at sa iba pang areas ng iyong buhay. So, tayo po'y mananangin. Dakilang Diyos, salamat po sa paalala today na napakahalaga pala ng mga pinabanggit sa Proverbs 21 verse 5 na yung diligent na tao, yung taong nag-iisip, maingat, masikap sa buhay na ito. Pinag-uukulan niya ng panahon ang kanyang mga desisyon, ipinapanalangin niya ito, ay yun po ang makakaranas ng abundance. Pero yung mga taong padalos-dalos, gusto ng shortcut, nagmamadali, sila pala yung napapahamak. At alam naming Panginoon sa buhay na ito, ikaw lamang ang magdadala sa amin sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya Panginoon, gabayan mo kami sa buhay na ito. Huwag kaming makagawa ng mga maling desisyon sa buhay. Ang dalangin namin ay matupad sa amin yung Psalm chapter 1 verses 1 to 3 na sa lahat ng aming ginagawa, kami ay magtatagumpay. Salamat Panginoon sa mga paalala mo sa amin sa araw na ito. Yan po ang aming panalangin in Jesus' name. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.